aming kaibigan at Brother Rene, ating minawan na servant leader, mga minamang kapatid na Friends of Divine Mercy. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Magandang tanghali po. Ngayon po ay birthday na ating mahal na ina. Tandaan nyo, September 8. Yan po ang inilalagay na birthday kapag hindi naman po natin alam ang eksaktong araw ng kanyang pagsilang. Kanya pumili na ng simbahan ng araw para sa gano'n ay may pagbiwag natin ang pagsilang ng ating mahal na ina. Kaya, tagtaan muna natin siya kay Mary na kanina inalayan natin ang bulat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang Bati, maligayang bati, maligayang, maligayang bati. Salamat po. Ang misa kasi po ngayon, sa halip na misa ng birthday ng Malabiren, ay misa sa nakatakdang linggong ito. Kasi 23 linggo ng ordinaryong panahon. Kaya natakpan po ang misa para sa birthday ng ating mahal na ina. Hindi naman po siya nagagalit sa kanya sapagkat lagi naman ang gusto niya unahin natin ay ang Panginoong Jesucristo. Amen. At ngayon po, ay napakagandang ginawa ng ating Panginoon. Nauna niya ng ginawa kay Maria. Ano po yun? Narinig naman ninyo ang Ebanghelyo, di po ba? Kung paano dinala sa kanya ang isang bingi at pipi, utali. Hindi makapagsalita ng diretso at hindi rin makarinig. Ang ginawa ng ating Panginoon, hindi wala yung tao at pagkatapos ay isinuot ang kanyang daliri sa tainga nito. At pagkatapos nun, tumingala at manalaway niya at siya naman ipinahid dito sa bibig ng tao. Sinahira niya ng laway niya kasabay yung mga salitang Ephata. Ang gusto sabihin ng Ephata, mabuksan ka. Ayaw na sabi, at nabuksan ang tainga, nakarinig, at nabuksan ang bibig, nakapagsalita ng tuwid. Ganyan po ang Panginoon. Gustong buksan. Alin ang bubuksan? Hindi lang ang ating mga tainga nito. Madali na pong buksan yan ngayon. Katulad ko po, medyo bingi na ako. Kaya po, kung magkukumpisal kayo, dito kayo sa kanan magkumpisal, walang naririnig ito. Pero, bingi na po ako, medyo bingi na ako dito. Okay. Ngayon, kahit na bingi ako, nakakarinig ako, ngayon, napakagaling na na siyensya. Hindi magtatagal, pakakamit ako na kung tawagin, hearing aid. At pagkatapos, na magkaroon ako ng hearing aid, nako, huwag na kayong mag-chichismis sapagkat dinig ko na yun. Didinig ko na. Okay, so, nagagawa na po kayo. Noon, hindi nagagawa yun. Kung bingi ka. Sorry na lang. Ngunit ang Panginoon, binuksan. Meron po kahulugan yan. Ang gusto sabihin ng Panginoon, di na buksan ang tainga, kundi buksan ang ating mga isip, sapagkat kahit na magaling kuminsan ang iyong tainga,
Kuminsan, kung ang isip mo naman ay baluktot, ang naisasabi mo sa ibang tao, iba doon sa narinig mo, iba, binabago mo. Kanya ang sabihin ng Panginoon, gusto ko mabuksan ang inyong isip sa katotohanan. Yan ang gustong sabihin ng Panginoon. Hindi lang itong taong ito bubuksan. Hindi lang ang kanyang tainga bubuksan. Kayo rin. At alam niyo ba, nung bininyagan kayo, di ba ito ay si ating kapatid, siguro naman may 60 anos na kayo, no? Meron na po ba? 64. Okay. Nung kayo binyagan, sigurado ko ganito ang ginawa ng pari noon. Ha? Ano? Hindi na namin pinapapansin na. Oo. Tapos gaganon sa tainga mo. Kasama po yun sa ritual ng binyag. Inalis na. Kasi baka mabaho ang laway ng pari. Inalis na po yun. Hindi na ginagawa. Pero, ang kaulugan kasi nun, mabuksan ang iyong isip sa katotohanan itinuturo ng Panginoong Jesucristo. Kaya, tayo lahat na nabinyagan, nabuksan ang tainga. Kaya naman kayo, sumasampalataya kayo. Hindi po ba? Sabi ng Panginoon dito, sa tuwing may isa, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kanya, sister, ano ang tinatanggap mo kapag ikaw ay nagkukumunyon? Ostya, ano yung ostya na yun? Katawan at dugo. Katawan ni Kristo. Mukhang katawan ni Kristo yun. Hindi ba ang katawan ni Kristo? Laman. Hindi. Pero katawan ba ni Kristo yun? Amen. Ay, salamat. Sumagot ka ng opo. Ngunit hindi mukhang katawan ni Kristo. Hindi mo ba? Sasabihin ng iba, hindi naman tunay na katawan ni Kristo yan ah. Hindi, saging-sag lang yan. Pero kayo, ako, pag tinanggap natin yung ostya, sabi natin, yan ay tunay na katawan ni Kristo. Sabihin, nabuksan na ang inyong tainga sa katotohanan na hindi naririnig ng iba. Kahit marinig nila sinasabi sa misa, ito ang aking katawan. Hindi nila naintindihan ang katawan ni Kristo. Pero kayo, naniniwala ba kayo na yun ay katawan ni Kristo? Amen. Ay, salamat. Sapagkat hindi kayo naniniwala, sorry na lang. Nakakaawa kayo sapagkat hindi ninyo matatanggap yung biyaya ng Panginoon. Kayo, sasabihin namin ni Father Sergi mamaya, ngunit, dahil sa kinakatawan namin si Kristo, sasabihin namin, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan. Mamaya, paglapit sa inyo ng parit, ang katawan ni Kristo. Ano sagot ninyo? Amen. Amen. Ano sabihin ng amin? Totoo, totoo. Amen? Yan, totoo. Hindi mukhang katawan. Hindi ang may katawan. Hindi lasang katawan. Ngunit sinabi ng Panginoon, at dahil sa sinabi niya, diyan na rin ang nagbubukas ng ating tainga, hindi tainga lang ng katawan, kundi ang ating pag-iisip ay binubuksan niya upang malaman natin ang tunay na katotohanan. At sabihin na natin, Amen. Amen. Ang gusto sabihin ay, yan ang totoo. Totoo. Amen? Amen. Okay mo yun. Andito na kayo. Nabuksan na ang inyong mga tenga. Meron naman ikaluma.
Hindi lang binuksan ang kainan, binuksan pa ang bibig upang makapagsalita. At kayo rin, nung binyagan kayo, binuksan din ang bibig ninyo, hindi para magmarites kayo, kundi binuksan ang bibig para sa gayon ang magandang balita ni Kristo ipaabot ninyo sa iba. Ngayon, ang testing ko. Bukanin nyo ito Bukanin nyo. Mamaya, paglabas dito, bago kayo lumabas, tatayo ko doon sa may pinto. Tatayo ko sa may pinto. At bibigyan ko ng tig-100 yung unang 10 na tatanungin ko. Okay? Sa isang kondisyon na alam ninyo at sabihin sa akin kung ano ang ebanghelyo sa araw na ito. Yung binasa ni Father Celsi kanina. Okay? Ngayon, kung tinanong ko kayo at hindi kayo makasagot, kayo magbibigay ng $100 sa akin. Okay. Kasundo ba natin yun? Amen. Diba? Okay. Yan, dapat ng $100 ko. 10 yun, ha? Titignan natin. Kung nabuksan pa, hindi tayo nga, pero Yung ano ate? magbubukas din pa ang inyong bibig. Para ang inyong narinig Yung ano, ay hindi naman ipaabot sa iba. Amen? Ayan, ako. Sana wag akong malugi rito. Sana akong manalo. Pero malulungkot ako pag nanalo, sabihin, hindi ninyo matandaan at hindi ninyo masabi ang inyong narinig. So, amen ba? Amen. Okay. So, tuloy na natin. Ang lahat ay binubuksan. Ang lahat ay binubuksan ng isip. Ang lahat ay binubuksan ng bibig. Kanya tayo sana huwag manatiling nakasara. Lagi makikinig sa salita ng Diyos. Amen. Magbabasa ng Biblia. Amen. Amen. Makikinig sa mga homily. Amen. Amen. Doon. At lahat din magpatotoo tungkol sa magandang balita. Ang lahat din huwag tumahimik. Ang lahat din magsasalita. Halimbawa, ngayon, sa ating lipunan, sasabihin, ipasa na natin ang diborsyo. Diborsyo na. Para yung gusto maghiwalay na. Okay. Ano sabi ng simbahan? Ano sabi ng magandang balita ng Ebanghelyo? Wika ng Panginoon. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Kaya sa Quiapo makikita ninyo ang laki-laki. No to divorce. Kayo, pag napag-usapan yan, anong itutugon ninyo? Gusto ba ninyo ang divorsyo? No. Tignan natin. Gusto ba ninyo? No. No. Pag ganon, nagpapatotoo kayo sa sinabi ng Panginoon. So, tandaan nyo, bukas na tayo nga para makinig sa salita ng Diyos. Bukas ang bibig para magpatotoo sa magandang balita ni Kristo. Pag ganyan, nabuksan na kayo at manatili sana kayo bukas. Ulitin natin ang Panginoon. Ganyan po si Maria. Nakinig sa salita ng Diyos at naghayag ng salita ng Diyos. Makikita ninyo sa Biblia,
Siya ay nagpahayag na ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Yan. Tapos invento niya na ang ginawa ng Panginoon na napakaganda. Hindi siya nanatiling sarado. Siya ay bukas ang isip, bukas ang bibig para makinig sa salita ng Diyos at maghayag nito. Amen. Amen.